ngayon sa barangay hall, no, kasi patungkol dun sa tao na pinayagan naming magtanim dun sa aming sakahan dun sa taas ng bundok. Kali matagal-tagal din, no, kasi nawala yung papel na reklamo namin dito, pinahanap pa namin. Pero ewan ko, nakita na nila. Sa ngayon pangkata na daw ang tawag dito, no. Bago ako makakuha ng certificate to file action, no, kailangan pa daw ng pangkatan. Ibig sabihin, 3 lupon daw ang kakausap sa akin, no? Para makakuha ko ng certificate to file action at madiretso na tong kaso na dun, no? Isipin nyo guys, ang gustong demand nung tao na yun na pinatanim namin doon ay magbayad daw ako o kami ng 400,000 pesos bago daw sila umalis sa lugar namin, no? Patuloy siya ng gugulo, no? Dahil sinira niya yung mga bakod ng caretaker namin doon. So ito yung video. Yan yung mga bakod ko, kinuha at tinanggal niya. Yan, ito. Paikot yan. 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 Ano, pinutol o? Ano? Pinutol niya, yan o. Binakod ko, pinutol niya. Yan. Pinagkukuha niya yung mga ano eh. Yan. Pinagkukuha niya yung mga kawayan ko na binakod dito. Ayan. Yan. Bakod ko na yan. Yan. So wala kaming titulo ron guys, no, sa taas. Wala kaming titulo, pero ang meron kami doon ay ano, no, katunayan mula sa Pagra na ibinigay sa mga lolo ko yung lupa. Dinonate, no, ng Pagra o yung Federation of Green Revolution, no, Federation Association. O yung ba ibig sabihin ng Pagra, no? Pero matagal na yon na asosasyon ng mga nagsasaka dito sa lugar ng Antipolo, no, sa may Kogyo. Sinabihan nga ako ng lupon dito na paano ko raw ba kakasuhan, wala kaming titulo, no? Paano nga ba? Kung wala bang titulo, hindi na pwedeng magkaso. Ibig ba sabihin nun, pagka may mga lupa rito sa Antipolo na walang titulo, ay pwede nang pasukan ng mga land grabbers? Siyempre meron tayong batas para doon, no, na kung tawagin natin ay unlawful detainer. Okay, ibig sabihin nun, patutunayan mo lang na ikaw talaga ang may dapat na karapatan sa lupa, no? Sa puntong yon, mas malaki ang karapatan namin doon dahil meron kaming caretaker doon, no? Bukod sa may katibayan ako na yung tao na to na nirereklamo namin ay sa akin mismo nagpaalam bago magtanim. So pinayagan namin siya, tapos ang grounds naman ng unlawful detainer ay sa una pinayagan mo siya pero nagbago na yung desisyon niyo para paalisin siya dahil sa mga sa maraming aspeto tulad ng yun nga, nanggugulo siya, inaangkin niya yung lupa. Tapos nagbigay na rin kami ng sa kanya demand to vacate na pirmado niya. So aware siya sa nangyayari, no? Pirmado niya yung binigay naming demand para umalis siya ron. So after na itong meeting namin dito, yung tinatawag nilang pangkatan, hindi ko alam kung may issue na ako ng certificate to file action. Pagka naman nakuha ko na yun, idiretso ko na sa Municipal Trial Court. Municipal Trial Court para masampahan na siya ng kaukulang kaso. Kwento ko na rin yung caretaker namin doon, no? Kasi yung caretaker namin ang unang nagreklamo rito para doon sa panggugulo. Actually, ang nagreklamo yung yung tao pala na yun ang nagreklamo dahil nga daw inaangkin niya yung lupa. Sinisira niya yung mga doon, mga bakod. At ang inireklamo niya ay yung caretaker namin. So, to cut the story short, nagkaroon sila ng kasunduan, no, na walang pakialamanan para hindi magkagulo. So, andun ako. So hindi sila dapat magpakialamanan, pero kamakailan nga lang ay nanggulo na naman, no? Nanira na naman ng mga bakod itong nirereklamo namin. So ang sabi dito, hindi raw pwedeng magreklamo yung aking caretaker kasi daw siya yung respondent nung nakaraan. Kaya kinausap ko yung si kapitan at sinabing hindi raw totoo yun. So ibig sabihin may lapse yung mga dito, may lapses, no? Kasi hindi nila tinanggap yung reklamo ng caretaker namin. Ganun pa man, dapat ay bigyan na to ng certificate of execution, no, dahil meron silang kasunduan. Hindi kailangan ng certificate of file action. Ang kailangan ng caretaker ko ay execution para maipatupad yung napagkasunduan nila dito na dapat ay walang pakialamanan para hindi magkagulo.
'Di ba? Kasi malaking lupa yung binakuran nung ano na to nung tao na to. So hindi ko tinitigilan tong kaso na to. At malapit ko nang i-file, no. Kinukumpleto ko lang yung mga kakailanganin para mai-file yung kaso na to. So kakatapos lang ng hearing namin sa Lupon, no. Dumating naman yung kalaban namin pero hindi niya pa rin tinanggap yung offer ko na ano. Bibigyan sila ng lupang pagtatayo ng bahay tapos hindi na nila pakikialaman yung taniman. So hindi niya tinanggap tapos naaprubahan na yung CFA so waiting na lang ako kayo yung lalabas.